Magandang gabi mga kababayan, Biker Adventure YouTube channel at mga kababayan, mayroon lang tayong ngayon, pag-uusapan patungkol dito sa kaguluhan sa ating mga kababayan. Parang war na ngayon ang Congress at saka Senado, no? Nag-iiyakan na mga kababayan ng ating mga ngayon, ang mga sindikato sa Congress, no? Yung mga sindikatong Quadcom o mga congressman nga mga gustong-gustong ipatalsik si BP Sara, gustong ma-impeach si BP Sara. Ngunit marami sa mga sindikatong Quadcom mga kababayan ay nasaan na, kangkungan na. Tsaka patapos na ang 19 Congress, no? Ang iniiyak nila noong pinuspon ng Senado yung trial sa impeachment ni BP Sara. Inilipat sa June 11 ba mga kababayan, no? Nag-iiyakan ng halos magwawala na si Laila de Lima at saka si Risa Hontiveros. At ang mga mga kababayan, ang mga congressman, sabi pa nga ng isa sa mga sindikato, Quadcom, kasi Jewel Chua, sabi niya, for me, that is unconstitutional daw. They are violating their constitutional mandate. Mga kababayan, gusto talaga nilang sabi naman ng isa, hindi daw katanggap-tanggap ang nagiging desisyon ng Senado, ng Senate, no? Para daw pinagtatakpan. Ang gusto nila mga kababayan palabasin didiktahan pa nila ang Senate. Sanay kasi sila sa no? Na parang feeling nila sila ang masusunod. Gusto nila sila talaga ang masunod. Itong mga sindikatong ito mga kababayan, itong sa kung ating ngayon mga kababayan, sa Kongreso, ay para silang talaga, silang pinaka-notorious na sindikato dito sa Pilipinas na kumikilo sa loob ng gobyerno. Kasi kaya nilang paglaruan ang batas Kaya nilang paglaruan ng ating konstitusyon. Kaya nilang laruin ang saligang batas, di ba? Natandaan natin itong ang ginawa na kay PRRD, di ba? Magic, no? Nilalaro talaga nila ang ating saligang batas. Wala sa due process. Bigla nilang ipinadala si PRRD sa dahig sa Netherlands. Tsaka itong mga kababayan, itong ginagawa nila ngayon sa impeachment ni BP Sara, dito sa kagulo, pumalag na si nakakatawa, pumalag si Chis Escudero. Ito mga kababayan, pakinggan natin Senado, kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Para sa akin, gagampanan namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Nung inupuan nila na mahigit 2 buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nilang immediately ibibigay ng SecGen yung impeachment complaint sa Speaker. Hindi nila ginawa yon sa loob ng mahigit 2 buwan. May narinig ba silang reklamo sa amin? Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sana ang inaasahan ko rin sa kanila. Subalit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ang partikular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Ano? Di ba mga kababayan, pumalag na si si Senate President Escudero, no? Kasi hindi talaga hindi nakikita niya ang nangyayari sa mga sindikato ng mga congressman, no? Mga sindikatong Quadcom nga nagpupumilit nga ipa-impeach si BP Sara.
Nung nangyari sa kanila noong midterm election, nakikita ng ano yun, mga natitirang senador, mga kababayan, lalo na sila ay mga re-electionist ngayong 2028 national election. No? Pag ipipilit nila ang kagustuhan ng mga sindikato dyan sa Quadcom, no? Ay re-respect naman sila ng taong bayan. Mga mamamayang Pilipino na naman ang re-respect sa kanila. Alam naman natin mga kababayan na si BP Sara, si former PRRD, ay napagkaisahan talaga ng mga sindikato sa Administrasyong Marcos. No? Wala silang kakampi sa administrasyon ngayon. Mayroon silang mga senador, ng mga ano, pero hindi makapiyok. Pero sa ngayon, ano na mga kababayan, lamang na ang ano ngayon ni PRRD, lamang na ang mga senador sa Team Duterte kasi yung iba nagdadalawang isip na si Senate President, siyempre ano siya nag-iisip na siya pagkakampi, wala na kasing power ang kanilang amo nga si BBM. Alam niyo kung bakit nasabi kong wala siyang power? Siya nga presidente pero wala siyang power. Alam mo kung bakit? Matatandaan natin nung midterm election ang nangyari sa absentee voting, di ba? Ni isa sa pambato ng administrasyon walang nakalusot, puro Duterte ang ibinuto ng mga men and women in uniform, no? Sa PNP at saka sa sa EEP, at saka sa mga teacher. Diyan natin makikita nga ang mga nasa gobyerno hindi nagugustuhan ang pamamalakad ng ng administrasyon. Itong ginagawa ng mga absentee voting nagpapatunay lang yan nga ayaw nilang sumunod sa kagustuhan ng kanilang commander-in-chief. Kung maganda ang palakad ng commander-in-chief, siyempre susunod itong mga subordinate itong mga PNP at saka EEP, mga kababayan, di ba? Pero wala no? Kasi mayroon mang ilang member ng PNP at saka sa EEP na nagiging kahanay sa mga sindikato diyan sa Administrasyong Marcos. Pero ilan lang sa PNP, dalawang matataas na opisyal lang. Sa EEP, dalawa o tatlo yan sila mga kababayan. Yung pinakamataas lang. Yung mga subordinate di sila sinusunod, no? Hindi lang makapagsalita itong mga men and women in uniform kasi mga active sila. Hindi lang sila nagsasalita, pero yung puso nila, yung nasa kalooban nila, si PRRD pa rin ang kanilang sinusunod. No? Hindi si Kaya itong mga senador ngayon pag ispipilit sumusunod sila sa gusto ng mga sindikato diyan sa Congress, may kalalagyan din sila. Nakikita naman natin, diba? Ang nangyari sa mga sindikatong Quadcom. Marami sa kanila nag-graduate sa kangkungan pupulutin, no? Yung mga nangambisyon nga magiging senador o nasaan. Diba? Iyak sila ngayon. Si Dan Fernandez, nadamay pa yung anak o nasaan napunta. Iyak siya ngayon, no? Ang yayabang niya nila sa pag-imbestiga sa Quadcom. Ngayon, taong bayan ang rumisbak. Ito ngayon, ang nakakatawa, itong gusto talaga nilang diktahan ang Senado upang talagang matuloy. Kaya lang nanganganib, parang ma-dismiss pa yata itong impeachment ni BP Sara. Pero sabi nga ni BP Sara, gusto daw niya talagang magkaroon ng trial, no? Magkaroon ng trial. Gusto talaga niya bloodbath. Maganda rin naman talaga mga kababayan kung magkaroon ng trial. Para sa akin lang, gusto ko rin magkaroon ng trial para talagang mailabas yung itinago-tago ng mga ebidensya ni BP Sara, no? Kung tutusin ngayon, maraming tagilid dyan si Martin Romualdez at si Saldico talaga May mga ebidensya si BP Sara laban sa kanila. Wala silang ebidensya kay BP Sara. Ang lang nila, ginagawa lang nilang dahilan, ginagawang butas ay yung
confidential fund, no? Intelligence fund ni BP Sara nung siya ay nasa DepEd pa. Samantala, yung mga ebidensyang hawak ni Sara Duterte patungkol doon sa proyekto ng DepEd nga minamanipula, no? Pinapatungay na nagkaroon ng insertion sila si Saldico, si Martin Romualdez na 10 billion. O, di ba? May ano si BP Sara sa kanila eh. Tapos pinagbibintang nila nga nagkaroon ng dispalko si BP Sara sa DepEd. Patay sila dyan eh. No? At saka yung ano, hindi lang, pati yung mga member ng sindikato ng andyan sa Senado ngayon, medyo ano na mga kababayan, medyo dumistansya na eh. Takot na sila sa mga Duterte kasi ang mga Duterte, walang politiko nga ano, matataas nga politiko dito sa nasyonal nakakampi. Pero ang taong bayan, majority sila ang ano, sila ang kinakampihan. Patunayan noong midterm election, anong nangyari, di ba? Lahat ng mga pumipirma sa ano, marami, kadalasan sa kanila napulot sa kangkungan. Yung nagpipilit nga ipa-impeach si BP Sara. Di ba? Kasi, ang busis ng mamamayan, no to impeach si BP Sara. Pero ang kanilang representative, ang kanilang nagdala sa kanila, ang kanilang representative dito sa sa Congress, pinapa-impeach si BP Sara. Sumang-ayong ipa-impeach si BP Sara. Taliwas sa kagustuhan ng mga taong bayan. Ito ngayon ang sinasabi ng mga iilan sa mga sindikatong congressman. Bakit daw hindi sundin ang kagustuhan ng mamamayan nga ipa-impeach si BP Sara? Biro mo, ginagamit pa ang mamamayan. Ang sambayan ng Pilipino ayaw ng impeachment kay BP Sara. Mas marami pa mga gustong ma-impeach ang presidente, hindi si BP Sara. Pero binabaliktad lalong-lalo na yung mga protector ng mga NPA. Parehas lang naman yung sila, Risa Ontiveros, si Arlen Rosas, Franz Castro, si Raul Manuel. Ito sila ngayon ang halos ito sila ngayon ang umiiyak, halos magwawala na kasi natatakot na sila pagdating ng 2028 pag magiging presidente si BP Sara. Naku, may kalalagyan ng mga ito mga kababayan yan, si Franz Castro, kaya umiiyak talaga yan kasi pag naging presidente si BP Sara, yung di ba, convicted na yan, hindi pa nakakulong. Itong magandang si General Torre, yung ugok na General Torre, si Pastor Apollo Kibuloy, hindi pa convicted, hinuhuli niya. Si former President Rodrigo Roa Duterte, hindi pa convicted, hinuhuli, inilipad niya, hinuhuli pa po, isinurindir doon sa Netherlands, sa ICC. Itong si Franz Castro, convicted na, hindi niya hinuhuli, hindi dinala sa kulungan, di ba nakakaloko? Nakakuloko itong mga galawan ng mga notorious ka sindikato dito sa gobyerno ni Marcos, no? Nga marami yan sila mga kababayan, mga sangay ng na yan, sindikato dito sa gobyerno ng Marcos. Halos lahat ng magkasama na sa DOJ, di ba? Sa DILG, di ba? Sila yung sama-sama nung pinahuli si PRRD. Yun yung mga yun. Yun sila ang mga galamay ng sindikato sa administrasyong Marcos. Bakit hindi sa sindikato? Walang due process. Minamadali nilang ilipad si PRRD papunta sa Netherlands. Ganon ka notorious itong sindikato ngayon sa administrasyong Marcos. Malupit itong sindikato na to kasi legal na kaya nilang laruin ang saligang batas. Kaya nilang paikot-ikotin ang konstitusyon. Magagaling itong mga notorious na sindikato na to. No? Yung budget ng bayan kaya nilang laruin gamit ang ng saligang batas sa konstitusyon, kaya lang paikot-ikotin eh. Kaya dito sila talaga, ito talaga sila ang pinaka-notorious sa sindikato dito sa kumikilos sa Pilipinas, di ba? Ang nangyari sa ating 2025 national budget, anong nangyari, di ba? Nagpipirmahan nga blanco ang
doon sa BICAM report, di ba? Anong tawag mo doon? Operasyon na yun ng mga sindikato. Minamanipula ang budget ng bayan. Oh. Yung ginawa nila kay PRRD, ngayon, yung itong ginawa nila kay Sara Duterte, di ba? Kay Vice President. Ang ginawa nilang butas, ang ginawa lang dahilan ay ang confidential fund, ang intelligence fund ng Vice President. Samantala, ang confidential fund ni DOJ Remulla at saka ng kapatid niya isang Remulla sa ngayon sa DILG, kalahating bilyon ang kanilang confidential fund. Pero bakit hindi ito tinalakay ng mga sindikato na dyan sa Kongreso, di ba? Yung bilyon-bilyong confidential fund ng presidente, bakit hindi yan tinalakay ng mga sindikato dyan sa Kongreso? Di ba nakakatawa? Oh. Tapos ang 125 million na confidential fund at saka intelligent fund ng Vice President, yun ang binubuklat nila. Gusto nilang ilahat sa taong bayan, di ba katarantaduhan? At di ko na lang masyadong pahabain mga kababayan itong aking video. Medyo haba-haba na naman. At maraming salamat mga kababayan sa panonood nyo dito sa aking munting YouTube channel at saka sa aking mga subscriber. At mayroon din palang isa mga kababayan na unsubscribe. Okay lang kaibigan, at choice mo yan. No? Hindi kita pwedeng mapilit kasi choice mo yan. Mag-unsubscribe. Wala na nga akong mga kaibigan, subscriber na ay pangatlong na to, nag-unsubscribe tapos bumabalik, unsubscribe ulit. Siguro hindi ko alam, baka medyo tinatamaan, baka siguro itong subscriber ko ibang panindigan namin, baka doon siya sa no, baka maka-administrasyon ito. Pasensya na kaibigan, lang to sa akin, opinion, at saka magkaiba man ang ating panindigan, di okay lang, at choice mo yan, no? Basta ako, wala naman kaming kung sino yung tama, doon lang kami, mga kababayan. Kung sino yung tama, titingnan lang natin kung sino yung gumagawa ng tama, no? Kasi si PRRD, ang ipinagbibintang nila, hindi kami kumbinsido kasi tinitingnan namin ang gawa ni PRRD, talagang marami para sa bayan. May malasakit siya para sa mga Pilipino. Pero sa ngayon, wala. Hindi namin nararamdaman sa administrasyong Marcos, kaya kami kumukontra, nagsasalita. Ang hinahanap lang namin, sana magserbisyo siya ng tama para sa mga sambayan ng Pilipino. Sana ang ipinangako niya, kahit hindi man niya matupad, basta wag naman masyadong puro pamulitika na lang ang kanilang hinaharap. No? Wag naman masyadong puro dugas na lang sa pira ng bayan nga hindi pinapaliwanag sa taong bayan kung anong ginagamitan, bakit kinuha ang mga pundo ng sambayan ng Pilipino at hindi malaman kung saan napunta. At maraming salamat muli mga kaibigan. At ulitin ko, Biker Adventure, maraming salamat sa panonood nyo dito sa aking munting YouTube channel at saka aking mga subscriber. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan.